Ang boring shit, sabi ni Benedict Abarca. Yo! Welcome sa comment section ng #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! So, sa mga nakapanood sa akin, mga naka 10 episode na ata ako sa Anti-Support. Kasama ko si Soy Sadaw siya si Joshon Point. Gagawin ko dito sa video na to, babasahin ko yung mga comments sa comment section ng video sa Anti-Support Podcast. Lahat ng magandang comment, babasahin ko. Kasama yung negative comment na tungkol sa akin. Pero pag negative comment na tungkol sa ibang tao, hindi ko yun babasa. Hindi ko basta-basta babasahin at sasagutin. Kasi hindi okay yun eh. Ibang tao yun eh. Pag ako, okay lang kasi magkakaharap na tayo. So kung tungkol sa akin yung comment, kahit negative, pwede ko na sagutin. Insight sa Anti-Support. Sa 10 episode na kasama ko si Soy Sadaw siya si Joshua Point. Yun, kami, yung ginagawa namin doon, yung experiences, yung mga napag-aralan at tutunan namin sa buhay, gusto naming ipasa sa ibang mga lalaki dyan na nangangailangan. Yan. Actually, pwede rin siya sa babae. Pwede siya sa babae yung mga principle ng paggawa ng tama. Pag tungkol doon yung nababanggit namin, yun, masasabi ko na pwede yun sa babae. Pero more specifically, para sa lalaki na babagay yung mga sinasabi namin. Pero pagdating naman sa relationship, ayun, makakatulong yun kahit sa babae kasi maintindihan mo kung ano yung inaasta nung karelasyon mong lalaki, di ba? Maintindihan mo siya, magkakaroon ka ng insights kung ano ba dapat yung tamang asta, tamang kilos. Yun. So, kaya makakatulong siya sa ganun. So, minsan, dun sa podcast, merong mga maaanghang na statement and merong mga hot take na statement. Pero yung mga ganong part, hindi yun nabibitawan sa podcast. Kasi gusto lang namin mang-insulto o gusto lang namin gumawa ng issue. Hindi yun. Talagang kasi, yung kalagayan ng mundo ngayon, ang daming mga wala sa ayos na bagay na nangyayari na hindi na nga naku-call out eh. Hindi na call out. Napapabayaan na lang, ganun. Mga reason kung ba't hindi naku-call out, wala. Yung mga taong okay na yung kalagayan sa buhay, wala silang pakialam. Yun, hindi na sila nagpa-participate para i-call out yung mga ganun. Meron namang iba na sobrang hina na ayaw mag-step up at i-call out yung mga bagay na yun. Natatakot mag-participate, ganun. Tapos, meron din namang agree talaga sila. Yung kalokohan na yun, yung katarantaduhan na nangyayari na yun, agree sila. So, pabor na pabor sa kanila yun. So, ganun. Kaya nagre-resort kami sa pagkasalita na maang-ang kasi yung topic, yung ino-call out, hindi talaga madaling pag-usapan. Yun, umabot tayo sa punto na sa dami ng mga sensitibong tao ngayon, sa dami ng mga taong
alanganin na yung direksyon ng utak. Isa sa mga bagay na hindi ko matanggap na ito nangyari lang noong nakaraan. Yung pag kinall out yung pagiging unhealthy, pag kinall out yung pagiging mataba, it is what it is. Mataba, ang solusyon lang naman dyan, mag-ayos ng kain, mag-exercise, o given dun sa mga taong walang mga medical condition na. Yun ang solusyon dun eh. Pero ang ginagawa nito mga taong sinasabi kong sensitive na wala na sa yung direksyon, wala na sa tamang tumbok yung direksyon, nagagalit at nakikipagtalo pa. Ay, crazy. So, nandito ako sa comment section nung episode na cold siya mag-reply. Yan. Ang ganda ng unang comment, oh. Sabi niya, ayos boss, solid, on point din talaga mga take ni Monjing. Yan. Siya yan. Figure out then. Solid sir, Lodi, Monjing, 8 asset, si Mark Anthony Eason. Ano to nabuhay na mano ako ng magagandang comments agad dito Sabi ni Christopher Ibasco, 2184. Matinik din itong si 8 asset. Malamang halimaw to sa chicks. Halimaw sa chicks. Anong sabihin ng halimaw sa chicks? Ito, may timestamp sa 22:14. Sige, tingnan ko yan. Ano ba sinabi ko sa 22:14? So, ang mangyayari nga, pagkapos mo mag-cool down, magbe-base ka sa kung anong reaction niya. Kasi hindi pwedeng wala siyang reaksyon, di ba? Hindi pwede. Yan, so, tinimestamp niya yung 22:14 nitong podcast. Ang pinag-uusapan kasi namin dito, yung flirt date seduce ni Joshua. Tapos, medyo nag-deep dive kami dun sa process ng flirt date seduce ni Joshua. Ang sinasabi namin doon na after mong i-date yung babae, pwede ka mag-cool down. Mag-cool down kasi yung cool down na yon beneficial sa inyong dalawa. Beneficial sa'yo, sa yung lalaki na busy, may trabaho, may mga shit na kailangan ayusin. Beneficial din sa babae para maging malinaw sa kanya kung ano ba talaga yung intention niya sa'yo. Yun. So, sabi niya, solid ni Monjing, pwede nang mag-ibalik si Night Trader 1186. Loko ka rin, Night Trader 1186. Magalit yung mga followers ni Ato niyan. Wala na nasingit. Ay, isa pa to. Michael Amon Cruz. Solid episode to kahit wala si malupit yung pumalit. Ano ba naman si Mr. Suabe M. Kilala ko to si Mr. Suabe M. Kaya pala. I-guess nyo na din si Moose. Kahit si Chester yan, aabangan namin. Sabi ni Jason 1106. Nireplyan siya. Hindi pwede ang Betamil dyan. Lalo na yung loko. Yung bunganga niya, sobra pa sa babae. May makialam sa buhay ng ibang lalaki.
Walang alpha male na ganyan ang personality. Sabi ni Junjun. Ay, Junjun. Ang red pill alpha male, tahimik lang at nakafocus lang sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, at sa kanyang goal and purpose sa buhay. Sagutan sila dun. Actually, hindi siya sinagot. Siya lang ang sumagot. 3 PM gang! Carl Vincent Calanda. Mas maganda pag nandyan si Ato. Sabi ni Talong 123 Babansot por Kuya Ato, balik. Tapos 4 na kayo dyan para goods. Sabi ni Francisco Prince the P8003. Ito kailangan mo to si Giancarlo Federico kasi first siya. Siya yung first na nag-comment, so dapat hindi mawala sa amin. Giancarlo Federico. Best advice, 8 assets, Soy Sadao and Boss JOP. Sabi ni Inspy51. Alam niyo dati, nung high school ako, marami rin akong mga tanong sa pagbibinata ko. Pero yung mga ganitong content sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, wala pa niyan dati. Wala pa. Kasi totoo lang, maraming bagay sa pagbibinata ko ang matagal kong natutunan. Matagal kong pinag-aralan. Hindi naman pinag-aralan, pero naging matagal yung process. Kasi wala akong pagtanungan eh. Yung mga kuya ko noon at yung mga matatandang tao sa paligid ko, hindi naman sila kumbaga parang nagda-drop ng gems sa amin, mga bata, sa akin. Walang ganun. So, talagang kumbaga sariling sikap sa mga experience. So, maglalakad kayo sa mundo, mag-deal ka sa ibang tao, babae, na yung game kinakapa mo, ganun. Kaya ito, naiintindihan ko yung value ng ganitong content, yung value ng ginagawa ni Soy Sadao, yung value ng ginagawa ni JOP. Yun, kasi ilalagay ko lang yung sarili ko dun sa dati. Ako yung bata na naghahanap ng sagot pero wala akong mapagtanungan. So yun, kung ano yung hindi ko naranasan na natutunan dati, yun yung value na maibibigay namin ngayon. Kung ano yung kakulangan dati sa panahon ko nung high school ako, sa paggawa namin ng ganitong valuable na content, yun, makakambag na ako, di ba? Makakambag na ako para tumulong sa mga binata na nandun sa same situation ko noon. Yun ang inspiration dito sa ganitong klase ng content. Why Thick Royale? Wala, 2 apoy lang. Pero appreciate pa rin yan. Why Thick Royale? Yung 2 apoy mo na yan. Sabi niya, pero hindi ka. Daming comment, anong pake ko dyan kay Loko ka rin no? Yes sir, sabi ni Rickle Song. Yan, kahit yung mga ganyang katitipid na comment, appreciated yan. Makakatikim ng shoutout yan. So, yung timestamp kanina, yung pinag-uusapan namin, yung cooldown sa flirt date si Dus. Nag-timestamp niya rin, sabi niya. Nagawa ko na yan dati, hahaha. Naging
naging busy bigla sa work after first meet-up. Mga one day, walang paramdam. Kaya tad-tad siya ng chat at tawag sa akin eh. Hehe. Yan si Jason 1106. Kaya, yun nga eh. Ako, sinasabi namin, effective talaga yun. Effective kasi, siguro yun lang din kasi yung tamang gawin. Hindi yun parang, hindi yun yung ano, kasi yun nga, yung pinag-uusapan doon sa timestamp na yun. Flirt, date, cool down, seduce. Effective yun, hindi yun dahil parang nang uulol ka ng tao. Tingin ko, ano yun eh, natural process yun eh. Nasa flow talaga yung process na yun eh. Kaya lang sigurong maraming hindi nakakagawa nun, maraming hindi nakakaintindi nun. Kasi maraming ng taong hindi naiintindihan yung game. Mga supot, usually, mga supot yung nahuhulog sa ganun na nila-love bomb yung babae, nila-love bomb nila. Yung love bomb sa buhos, ganun, puro papure, puro pambobola, ganun. Yun. Ang realization doon, kasi nga, ano eh, hindi ka naman ganun normally sa mga tao, di ba? Sa mga kapatid mo, yung mga mahalagang tao sa buhay mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Hindi naman puro positive ka lang sa kanila eh. Yung base mo, ayan, basically, positive ka talaga dapat sa mga kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, di ba? Positive ka talaga, ano yan, pamilya mo yan, mahal mo sa buhay, mga ganun. Ngayon, natural pa rin na minsan hindi kayo nagkakasundo, ganun, may pagtatalo, magkaibang opinion, ganun kasi yung normal. Ngayon, ang nangyayari sa mga uneducated, kulang sa training ng mga supot, lalo na sa mga lalaki, masyado silang nakaling dun sa pag nataypan nila yung babae. Siguro, kahit to a period of 1 year, mabigat nga yung iba, naging the whole relationship na nila. Yun, to a period of 1 year, wala silang ibang ginawa kung hindi purihin yung cuteness ng babae. Pag nagkaroon ng pagkakamali yung babae, imbis na itama at pag-usapan, hindi pa rin mapag-uusapan kasi nga nandun siya sa utak na ano eh, na mag-simp na lang na mag-simp or bulag siya kasi talagang focused siya dun sa ano eh, focus siya dun sa bubble na ginawa niya dun sa babae, na sobrang pagkagusto niya nung babae, naka-focus siya dun sa gusto niya sa babae. Ano ba, parang ano mo na, natanggal yung pagiging logical basically, natanggal yung pagiging rational. Wala nang tama at mali, talagang gusto ko siya eh, in love ako sa kanya eh, mahalaga siya sa akin eh. So, hindi ko pwede saktan yung feelings niya para dire-diretso lang yung happy-happy namin. Mali yun kasi hindi ko na ng buhay. Pero hindi ko rin naman sinasabi na required na mag-away at gumawa kayo ng friction sa relationship nyo. Hindi yung required kasi kung talaga namang sa pambihirang pagkakataon smooth sailing yung relationship nyo, sa pambihirang pagkakataon smooth sailing yung relationship nyo magjowa, eh gusto natin yun. Hindi yun para teka, smooth sailing, aawahin ko nga siya. Hindi ganun ang logic nun. Kung smooth sailing, eh di nice, congrats, tuloy-tuloy. Pero kung may maling nagawa, i-call out, pag-usapan. Ganun.
si kinorek. Cyndi Lauper, girls just want to have fun, sir. Hindi Madonna. Ayan. Blue de la Cruz. Yung girls just wanna have fun. Si Cyndi Lauper daw yun. Ang boring shit. Sabi ni Benedict Abarca. OR3IR. Yung sa akin, 3 months shot araw-araw, walang mintis. Tapos nung first date namin, nagplano ako kung paano ko gagawing masaya at satisfied siya sa date. Para kinabukasan, hindi muna siya mag-chat. Kasi feeling ko, drained ako. Ubos energy ko, may pagkukulang sa pansin kasi siya. Wala, kinaumagahan nag-chat at sent pa ng selfie, woke up like this. Walang day off Ulitin ko to sabi ni Kevin De Leon, yung sa akin, 3 months shot araw-araw, walang mintis. Tapos nung first date namin, nagplano ako kung paano ko gagawing masaya at satisfied siya sa date. Para kinabukasan, hindi muna siya mag-chat. Kasi feeling ko drained ako, ubos energy ko, may pagkukulang sa pansin kasi siya wala, kinamagahan, nag-chat at send. Okay. So, ayan Aminado si Kevin De Leon 1355 na hindi niya kaya gawin. Hindi niya dito sa part na to. Hindi niya pa nagawa yung cool down yung after date. So, kung pag-usapan yung procedure hindi niya nagawa, pero ang positive dito, inamin mo. So, dahil inamin mo, alam mo kung ano yung i-workout mo. Nasaan si Ato? King ina mga bros. Sabi ni Maple Rice. Parang ogag yung mga tao dito. Naghahanap ng wala. It's still the same message and ideology. Sabi ni Mel by Rain 5286. Nakakapanibago na wala na si Ato. Pero parang okay din naman yung pinalit. Pasalamat na lang tayo at may upload na ulit. Yun, sabi ni Leon Bayagbag 7683. Hinahanap pa nila si Ato. Dami alam ng mga basher nyo. Unsub na daw sila. Tama yan, huwag nyo sagutin. Ba't wala si Ato? Para kahit paano pumatok utak nila kakaisip na mabawasan naman toxic sa SOCMED. At iyakin na keep it up boss. Glory to God always. Sabi ni Kuiskill 9414. Kuiskill 9414. Ito, magkaaway daw ba? Kasi wala din kaya naman siya to. Issue to si Saitamam Sensei 2347. Appreciate natin si Monjing 8 Asset. Focus kayo sa na-offer niya, hindi yung para kayong mga bading na madrama sa comment. Sa inyo naman mag-update din kasi kayo dahil nakabuo kayo fanbase. Sabi ni Gav Hovonovich. May replies at i-replies. Tama. Ikaw na matikas, boss. Hindi kami nagdrama, FYI, nabigla lang ang viewers. Ikaw na matikas may pabading ka pang linyahan. Wisdom at happy vibes, di ba? Mas magandang combo. No disrespect to 8 Asset. Magaling siya. May ibang atake sa mga bagay-bagay and we appreciate it.
Oh, ang galing ng story, oh. Nagbati sila. Nag-sorry si Bonnie Beach. Sorry daw. Yun ang ayos, di ba? Hindi lalaki ang boring kausap. Babae ang boring kausap. Mostly, mga topic na gusto nilang pag-usapan is about chismis, kapitbahay, friends, slight paninira, ka-work o family na may kasamang panlalait. Wala namang interesting doon. Puro yun ang gusto nilang pag-usapan. So sila ang boring. Ang mga lalaki kapag nakikipag-usap, mostly about materials, sports, work advices, motivation, and logical things to talk. Mas interesting pakausap ang lalaki kaysa babae. Real talk. Sabi ni D. Leonardo, 30. Yun. So, yun. Yung mga nabasa nating comment dito sa episode ng Anti-Support Podcast na cold siya mag-reply. Sige, comment lang ng comment. Mapapangit na comment, magandang comment. Appreciated, syempre. Pangit na comment, babasahin pa rin natin yan. Pero ako, para sa akin, pag nag-comment kayo ng negative, yung totoo, di ba? Yung may substance, yung negative na i-comment. Kasi, kami sa Anti-Support, hindi na kami tinatablan ng yung mga comment na pang-insulto lang talaga. Wala nang talab yun. Pero ang dahilan kung bakit hindi ko ina-encourage ang kahit sinong tao na gawin yun, yung magbasa, mag-negative ka, mangi-insulto ka, walang substance, yun, yung pangi-insulto ng walang substance, hindi naman yung sinasabihan mo ang doon, natadamage doon. Ikaw ang natadamage doon. Kasi siya parang sa witchcraft. Yung pag nangkukulam ka, witchcraft. Yung mga binabato mo na energy, may may effect. Sabi nga ni Newton's law to. For every action, there's an equal and opposite reaction. Ngayon, kapag bumitaw ka nung insulto na walang substance, gusto mo lang mag-negative na tao, tapos sa akin, sa Anti-Support nyo ibabato, hindi kami tinatablan nun. So, pag hindi kami tinablan nun, pabalik sa'yo yun. Ikaw ang sisirain nun. Real talk to, pare. Sana nako-convince ko yung kailangan makarinig na to. Huwag kang bibitaw ng insulto na walang substance kasi sarili mo ang dinadamage mo nun. Hindi kami, hindi ang Anti-Support. Kasi hindi na kami tinatablan yan dahil alam na namin yan di ba? So yun. Yung negative comment na may substance, constructive, maganda yon. Highly encouraged para, di ba, kinakalibrate natin. Tweaking tayo para mas mapaganda yung output ng mga bagay-bagay. So, yun. See you sa next episode.